naghihiganti yata si Bongbong Marcos sa mga OFW. Kasi alam naman niya na yung mga OFW ay Duterte yan. Yung mga OFW, di naman bumoto sa alyansa yan. At hindi niya rin mapapakinabangan sa 2028 yung mga OFW. Kaya pinababayaan niya. Alam mo ba, na tinatanong siya kung pwede ba nating i-repatriate na yung mga nasa ibang bansa. Ang sagot niya, wag muna. Bahala muna sila. Kung sa tingin nila kailangan nilang umuwi na sila. Parang ganun. Abay, grabe. Oo, anong ha? Totoo yun. O siya, yun ang sinabi niya. Oo, na samantalang nung si Pangulong Duterte ay ipapadala sa Hague. Kinidnap nila. Putang ina, may eroplano pa. Siya pa ang gumasta. Samantalang ngayon, hindi siya makapagpadala ng eroplano dyan sa, ang dami niyang dahilan eh. Hindi siya makapagpadala ng eroplano dyan sa Middle East para yung mga kapwa natin Pilipino na gusto na magsiuwi, ayaw pa mamatay. Makauwi na. Pucha, ayaw niya. Ang galing. Pakinggan ninyo yung interview na to. Diyos ko po. I don't know what Tel Aviv is burning, but it's being bombed by Iran, and because of the Israeli movement. We of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron ng sinasabi na kailangan wala silang natatakot na sila kaya papatuloy na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Ngayon lang ba yan? Ngayon lang ba yan? Natural. Pagka may mga nangyaring mga sigalot, nangyaring gulo, tsaka ang tagal-tagal na rin naman nito, Bongbong Marcos, no? Ang tagal na rin itong problema natin ng gera ng dalawang bansa na yan. Hindi lang naman yan ngayon sumiklab, nung nakaraan pa eh. Hindi ba? So sumiklab na yan nung nakaraan pa. So ngayon, bakit tayo nahihirapan na iuwi yung mga kababayan natin? Hindi lang naman ngayon nangyari yan. Hindi lang naman tayo ngayon nag-uwi. Noon naman, nag-uuwi tayo ng mga kababayan natin na naiipit sa mga ganitong conflict. Bakit ngayon hindi natin kaya? So, ang sinasabi niya, parang nung bagyo na naman. Sabi niya, kasi nga, sarado yung mga airport. So, hindi natin sila makakuha. Kaya ngayon, dahil sarado yung mga airport, hindi natin sila makakuha, ingat-ingat na lang sila. Parang ganoon din nung nakaraan, nung bumagyo, hindi ba? Paano yan? Taas-taas pa ng baha eh. Sige, pahupain muna natin yung baha, tapos saka tayo tumulong. Ganun ang ginawa nitong loko-loko na to eh. Anong ha? Ganun ang ginawa niyan, di ba nung bumagyo dyan sa Bicol? Sabi niya matataas pa yung baha, muna natin, pahupain natin yung baha. Tapos saka tayo lumarga, anak ng tinapay. So, wala siyang pakialam talaga sa buhay ng mga kababayan niya. Lalong-lalo na sabi ko nga sa inyo, dapat best effort ka. Na nakikipag-usap na tayo ngayon kung ano yung pinaka-posibleng way para makuha natin sila. Kung mailabas natin sila from Iran to Jordan, di ba? From Israel to Jordan to ganito. Ganun ang ginagawa natin. Hindi. Ang inaano niya kagad is, hindi pa. Problema kagad yung sinasabi niya sa atin. Hindi ka pa makapunta ro kasi may mga may mga sarado pa yung mga airport, di natin sila maano. So, ngayon, nagpaplano ka pa lang. Ang tagal-tagal nang nagigera ng dalawa na yan. Dito mo talaga makikita na wala siyang alam na solusyon sa mga problema, ba't maghintay? Alam naman niya, matiisin ng mga Pilipino. Alam naman ito, madiskarte yung mga Pilipino eh. So, taguan nyo na lang daw yung mga bala at mga missile dyan. Kung sa halimbawa, buhay pa kayo, saka kayo re-rescue nito. Naghahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able... Naghahanap ka pa lang ng ruta kung saan mo sila ilalabas? Ang tagal-tagal na nagigera ng dalawa. Dapat nga meron ka ng contingency plan eh. Di ba? Pagka nangyari ulit to, nagkabakbakan ulit dyan, ganito gagawin natin. Di ba dapat ganun yung ambassador mo dyan? Dapat meron na siyang contingency plan. Anong gagawin mo? Magkaroon ng problema, may conflict dyan sa Iran at saka sa Israel. Hindi, ganito ang gagawin ko. Kinausap ko na yung Filipino community dito, yung mga kababayan natin dito na ganito ang gagawin na magkikita-kita kami sa isang lugar.
Tapos mula doon sa lugar na yon, no, sasakay kami ng sasakyan tapos pupunta kami sa malayong lugar. O para maging safe. O yun ang usap. Walang ganun. Nagpaplano pa lang kayo kung kailan nagigera na. Putang ina. Paano kung hindi matapos yan? Paano pa magiging successful yung plano nyo? To si Bongbong parang putang ina to. Wala nang problemang sinulusyonan tong hayop na ito eh. Puro papogi eh. Inaayos na natin. Tinitingnan na natin kung paano yung tangina ngayon mo palang tinitingnan. Tagal-tagal na nagpapasabugan ng dalawa na yan. To do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, actually, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. To raise to alert level 3 or 4? To? Alert level 3 or 4, mandatory repatriation? No, not O, diba? Alert level 3 and 4. Mandatory repatriation na yan. Anong sabi niya? No. So walang mandatory repatriation. Putangin na nga. Kung walang mandatory repatriation, paano mo mapapalis yung mga Pilipino dyan? Kasi ito problema ng mga Pilipino. Diyan, mamamatay sila sa missile mabilis. Pag uwi nila dito, mamamatay sila sa konsumisyon dito kay Bongbong. Unti-unti, parang nauupos na kandila. Dahil, putya, kawawa ka talaga eh. Pag dito ka umasa kay Bongbong eh. So wala daw. Walang mandatory repatriation. yet. We generally leave it to each individual. Generally leave it to each individual. So bahala daw sila. Kung gusto nilang umuwi dito, bahala sila. Pero walang mandatory. Ibig sabihin, kasi kung kay PRRD yan nun, gagawin yan. Hindi, pumpilitin nyo, embassy dyan. Pilitin nyo, yung mga ano natin, yung mga kababayan natin magsiuwi na, pilitin nyo. Gawin nyo lahat ng makakaya nyo. Puta siya, hindi. Wala tayong mandatory repatriation dyan. Bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nilang umuwi, it's up to them. Kung ayaw nila, bahala sila. Anak ng tinapay, ganyan ang presidente ng Pilipinas. Each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact is higher oil prices here. How are we Ayan. Tanong sagot niya sa oil price hike. facing for that, sir? Well, again, we are starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its source. Oo, alam namin. Putang ina. Kailangan pa ipaliwanag. Pinapaliwanag para kang grade 1 eh. Alam namin, hindi makakalabas. Muna ipaliwanag, sagutin mo na lang yung tanong. So the prices will certainly be affected. So the subsidies. Putang ina, ayuda. Yun na, ang problema natin. Ayuda na naman. Subsidy na naman. O tayo. Diba? Ganyan yan katanga. Lahat ng problema, gusto niya, ayuda ang sagot. Ang nang magpinsan na to talaga. O, si Romualdez saka to. Pinaglihi talaga sa isdan tanga talaga tong dalawan to. Mano ba naman ngayon hindi pa, di ba? Mano ba naman hindi pa naman na ngayon, hindi pa naman na mahirap kumuha ng langis ngayon, mag-iimbak na tayo ng marami. Oo, marami tayong mga imbak. Nasa batas naman yan na kailangan nag-iimbak tayo eh. O sa ngayon ba, ilan ba yung imbak natin? Tumatagal ba ng 1 linggo, 2 linggo? O ngayon, ipepersahin natin lahat ng mga oil companies dito sa atin na mag-imbak ng langis enough para sa kung sakali man magkaroon ng problema dyan, 6 months, yung presyo ng langis sa atin stable dahil enough yung inimbak natin. Putang ina, sa kanya hindi. Ang sagot niya, tataas talaga yan. Kaya nga ito, ang iniisip namin, ayuda. No, pag tumaas ang presyo, bigyan lang namin ng ayuda yung mga Pilipino. Huwag na sila magreklamo. So grabe, no? Ganun talaga ang tingin nila sa mga Pilipino. Diyos ko, ayuda. Ayuda na naman. No? Ayuda na nga noon. Ayuda ulit ngayon. Diyos ko po. Ito, yung pagtatalaga niya kay Torre. Ito, gusto ko rin mapag-usapan natin ito. Pakinggan natin itong. Bakit niya itinalaga si Torre? Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Torre. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe.
you must feel safe. So, kailangan daw feeling mo safe ka. Putang ina, paano ka magiging feeling safe dito kay Tore? Paano ka magiging safe kay Tore? Unang-una sa lahat, tarantado yan. Ibang nasa warrant of arrest, walang search warrant, pinasok ang isang simbahan, may namatay na isa, ikinulong lahat ng tao doon, tumira sila ng 16 na araw doon, libu-libong mga pulis ang nilagay doon, hindi naman si Bin Laden yung hinuhuli nila. At binalahura nila yung lugar na yan. As in, literal, binalahura nila. Lahat ng klase ng paglabag sa batas ginawa ni General Torre dyan sa Kingdom of Jesus Christ, pati dyan sa buong Davao. Tapos sasabihin nitong gunggong na ito na yung pagtatalaga niya dyan kay Torre is dahil ang mga Pilipino ay feel nila safe sila kay Torre. Tangina, mukha pa lang nun ni Torre, hindi mo na mapagkakatiwalaan eh. Paano ka magiging safe sa isang tao na tinanggal sa QCPD? Sa isang tao na may persona non grata sa Samar? Sa isang tao na punong-puno ng kaso ng paglabag sa human rights? Paanong pinagkatiwalaan mo ito at paanong pagkakatiwalaan ng tao ito? Ito yung pulis na sinasabing pwedeng manghuli kahit wala kang warrant of arrest. Ina yan. Ito yung pulis na kahit nasabihan mo ng tama, kahit nasabihin mo sa kanya na mali ang ginagawa mo, ito po yung tama. Ito yung sasabihin niya sa'yo na sampahan mo na lang ako ng kaso, gagawin ko yung gusto kong gawin sa'yo. Ito yung pulis na nambaboy sa dati nating presidente. Tapos putang ina, ganito talaga ka-out of touch si Bongbong Marcos. Ngayon sinasabi niya ini-evaluate niya yung kanyang mga tao sa gobyerno. Paano ka mag-i-evaluate kung yung mali na ginagawa mo pang tama? Putang ina talaga to, pinaglihi talaga to sa kamote. O bayabas talaga tong tao na to, wala talagang alam eh. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Gago. Okay, sabi ko nga sa iyo kung bulag ka, alam mo na matino si Torre. Pero kung matino kang tao, putang ina, alam mo for a fact na yung mga binigay mong utos kay Torre illegal pero ginawa pa rin niya. Ginawa ni Torre yung mga illegal na bagay in order for him to get up sa rank, maging PNP chief. So kapit sa patalim ito para lang sa kapangyarihan. Katulad mo rin. So sa dami ng mga inirereklamong ginawa itong hayop na ito, gusto mo kaming paniwalain na safe kami under his watch? Walang batas sa tao niya. Kita mo si Pangulong Duterte, sinasabi sa kanya, you have to, mayroon naman tayong korte rito sa Pilipinas, ba't mo ko ipapadala doon? You have to, yung due process, kailangan kong humarap sa isang proper judicial authority, authorized proper judicial authority. Mali itong ginagawa nyo, kidnapping ito. Di ba binibigyan niya ng magagandang mga tungkol sa batas na mga bagay-bagay na yun naman dapat na sundin. Hindi sinunod. So ibig sabihin itong si Torre ay hindi sumusunod sa batas. Paano magpapatupad ng batas to? Kung hindi sumusunod ng batas to, Bongbong, parehas kayong tanga eh. Pero sa totoo lang, ikaw yung pinakatanga. Kasi gusto mo kaming paniwalain na matino. Ito naman si Cheryl Cosim, putang ina, paniwalang paniwala. Alam mo naman yan, Cheryl Cosim, nakahayupan ang ginawa niyan ni Torre sa Davao eh. Tapos maniniwala ka rito kay Bongbong. Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. Ano nararamdaman na kagad? Marami silang mga dry run.
marami silang mga pasikat sa media na alam naman natin, syempre scripted yan. Alam nga naman ipapakita mo sa media live na hindi matutupad. Syempre naka-ready na sila dyan. At alam naman natin na imposible yan. Sa traffic situation ng Pilipinas, ng Maynila, most especially, napaka-imposible ng 5 minutes na yan. And kailangan, pagka nagpatupad ka ng ganyan, mga 5 minute, kailangan meron kang resources na ibinibigay sa mga pulis. Kulang nga tayo sa pulis. Kulang tayo sa pulis, kulang tayo sa kagamitan. Paano natin maipapatupad ito? Siguro, dahil direktiba, magpapasikat, sa umpisa, oo. Pero napakahirap i-sustain nito. Unang-una sa lahat, syempre, wala naman tayong mga makabagong kagamitan. Kulang ang pulis, kulang ang sasakyan ng pulis. So, papaano yan? Tsaka, napaka-imposible naman nung 5 minutes na yan. Siyempre, kung ako pulis, hello, may krimen dito sa ganitong lugar. Pumunta kayo. Pupunta ba ako kagad doon? Siyempre, mag-strategize muna ako. Ano ba nangyayari dyan? Hold-upan sa bangko? Hold-upan sa bangko? Ganun ba? Tapos 5 minutes, gusto mo nandun kagad ako? Siyempre, hindi. Kailangan, strategize muna ako. I-coordinate ko yun sa SWAT, i-coordinate ko sa kung saan. Hindi naman pwedeng pupunta ako kagad doon. Dahil pagpunta ko ron, putang ina yan, hold upan ng bangko. Ang lalakas ng baril niyan, paltik lang tong baril ko, tapos yung baril nila automatic. Anong labang ko dyan, hindi ba? Bago mo bigyan ng mga ganyang utos yung mga pulis, dapat kumbaga si Pangulong Duterte kasi noon, bago siya naglunsad ng war on drugs, inuna niya muna. Sabi, alam niya na peace and order talaga niya. Sinabi niya na yan sa mga pulis na yan ang aking priority, peace and order, gagawin natin lahat para malinis ito. Pero syempre, I will give you something para at least yung pagtupad nyo sa inyong tungkulin, mas maging ganado kayo. Nung ginawa ni Pangulo, tinaas yung sweldo. Tinaas yung sweldo ng mga pulis. So, sumunod sa kanya lahat ng pulis. Mataas ang moral ng pulis Dahil naging maayos yung sahod nila. Ngayon, yan, binawasan pa sila ng at least 3,000 per month dahil dyan para magkaroon sila ng pension balang araw. Anong paghuhugutan ng mga pulis ngayon? Visit yung mga pulis. Dami kong mga pulis na kaibigan, visit. Oo, dito sa mga pinaggagawa nila na to. Kaya lang, wala lang choice. Dahil nga, tarantado yung hepe, tarantado yung presidente. Wala silang pakialam doon sa mga empleyado nila. Basta ang importante, maging pogi sila. Maging pogi silang dalawa. Kahit hirap na yung mga pulis sa baba. Oo, kailangan nilang gawin. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. San tawag lang, tatakbo na rito yan. Yung 3-minute or 5-minute 911 na dapat That's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP? Sana bumili tayo ng maraming motor. Like, bumili tayo ng 1,000 motor. Para dito sa para dito sa programa na to. Hindi, basta lang kayo boom. Ito, programa natin 5 minutes. Tapos, 5 minutes, tangin na, traffic sa EDSA. Bibili ka nga lang na suka Kulang pa yung 5 minutes, kulang 30 minutes sa'yo pag pupunta ka na palengke Diba? Ito pa kaya? Diyos ko, re-responde sa krimen. Una, sa umpisa siguro okay yan. Maganda yan. Pipilitin nilang makuha yan. Hindi ko lang alam kung sustainable yan. Kung kaya ba nila yan ng pangmatagalan. Dahil ito si Bongbong, mahilig to sa ganyan, papogi. Chief General Torre. We still have a drug problem in this... Meron talaga tayong drug problem. Nandiyan ka pa Meron tayong drug problem, napakalaki. Kita nyo ngayon yung mga nahuhuling droga dyan sa may tubig. Di ba? Palutang-lutang yung mga droga dyan. May malaki talaga tayong drug problem dahil sa'yo. Ang laki-laki ng mga nakukuha yung mga droga. Ano yan? History yan. Sa pinakamalaki sa Pilipinas na nakukuha na droga under ng administrasyon niya. Napakaraming droga, tonelada, pero walang nahuhuling drug lord. Saan ka naman? Yung mga droga niya bigla na lumutang. Napakalalaking bilang. 1 tonelada, 2 tonelada, 3 tonelada. Tapos, yan. Nga. Asan yung may-ari ng droga? Wala. In this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko, continue pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Eto ngayon, sinabi ko sa Coast Guard. Tanga talaga.
Puntahan mo kung saan pumapasok, isara natin. Anak ng tinapay yun. Putangin na, ang problema yung customs. Oh, dyan pumapasok sa customs yung droga. Tayo na yung customs, masyado kayong naging maluwag. Hindi ba nung panahon ni Duterte, lahat ng mga sasakyan na luxury, winawarak dyan sa customs? Ngayon, hindi na. Oh, wala ka nang makita kahit isang sasakyan, winasak. Ang winawasak dyan, vape. Kasi kalaban nung negosyo nung anak niya. Oh. Shabu, may nakita kayong may nakita kayong nahuling malaking sa huliin daw yung malalaking dealer. Puta, mayroon ba? Tagal-tagal na wala tayong nakikitang malaking dealer. Wala tayong nakikitang malaking Chinese drug lord na nahuhuli sa Pilipinas. Buti pa ng panahon ni Duterte, ang dami. Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag Alam mo yung term na ginamit niya, ayaw niyang bumalik sa merkado. Ibig sabihin, galing na sa atin yun, ibabalik ulit sa merkado. Kasi kung talagang yan, galing sa labas, pumasok dito, dapat na sinabi mo, ayaw ko yan mapunta sa merkado. Pero yung sinasabi niya na ayaw niyang bumalik sa merkado, ibig sabihin, sa atin talaga yun. Hinuli, ibabalik mo ulit. Putang inang yan. sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto. Bakit nung kayo sa alitagtag? Sabi niyo 2 tonelada. 2 tonelada. Putang ina, 2,000 kilo. Tapos naging 800 na lang. Saan napunta yung 1 tonelada? Anak ng tokwa talaga, oh. Buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa communities? Well, what is happening because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate. Ulul, wala kayo nahuli big time drug syndicate. Tumigil ka. Marami kayong nahuhuling shabu. Tonelada. Mga warehouse pa. O, yung may-ari ng warehouse nahuli ba? Di ba? Siyempre, at least kahit papano yung may-ari ng warehouse, sana nahuli natin. Hindi, wala. Utangin na yan. Drug lord. May balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yeah. Yung mga small time. Kaya yung cops on the beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, mapapalayo natin sila na maitigil na nila yung kanila. Walang kakwenta. Walang kakwenta-kwenta. Hayop na yan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.